Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang mali information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkaayat sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan magkaabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, para bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section ng ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 56 na mga comments. Nandiyan rin po si Susana Pasqua, meron siyang 51 na mga comments. Lerma Sondita, meron siyang 50 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Sonakawa, meron siyang 48 na mga comments. And Esing Mariano, meron siyang 47 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos. At doon sa ating mga viewers na nasubscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan na magkabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Regina Siervo, nabigay sa atin ng $5. Thank you so much. And also thank you so much kay Ma'am Kakria, nabigay sa atin ng $20. And also thank you so much kay Duna Misayas, nabigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating po mga suki, mga Ella Birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan si Emski Lab, Maricris Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Leo Toto 53 Asti. Hi to Nor Fabros, Maricel Yorobio. Nandyan rin po si Grandma Malu Whiting, Vance Portes, Merna Fernandez, Freddy Madrigal, Marlene Monsarvas. Nandyan rin po si Chris Monden, Jemmy Sabado, Catherine Arieta. Isara rin po natin si Jess Tubto from Calaba, Laguna, and hi to Nick Tambolero. At syempre, isara natin ating po mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday sa twin ni Ma'am Carclia na si Jacob and Jonathan. And also, belated happy birthday kay Agapi Jan Lagon. And also, happy 60th birthday kay Lourdes Aguirre of Iloilo City. Greetings from Flordelisa Raquel. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, we are very so happy mga kabayan. Siya nga pala, na-miss ba si Sir Ivan? Ang dami nag-message eh. Kasi nga diba yun, during po sa hearing doon sa Kamara mga kabayan, yung hearing po sa fake news probe, hindi po napakita si Ivan. Kasi nga, ang ginawa ko mga kabayan ko, nag-re-upload na po tayo. Yung nangyari na hearing doon sa fake news probes na kung saan ang dami pong naduwag na mga DDS vlogger
sila lahat eh. 'Di ba? Si Malutikia lang po ang nandun mga kabayan. So si Malutikia lang po dito yung maisog. And the rest, mga duwag mga kabayan. 'Di ba? Ang tatapang sa kanilang mga account eh. Ang tatapang sa kanilang platform, sa kanilang Facebook account, sa YouTube. Grabe magmura at saka palagi pong napapakalat po ng mga fake news. Napakatapang. Pero ang duwag pala mga kabayan, napakaduwag talaga eh. 'Di ba? So siya nga pala, kahapon mga kabayan ko, so nag-re-upload lang po si Sir Ivan kasi nga I decided na hindi lang po ako mag-live, which is supposed to be, ang plano talaga ni Sir Ivan makabayan ko na mag-live ako. Sinit up ko na nga eh. Sit up ang makabayan. Kailang, so nakita ko kasi sa mga kasama natin po ng mga vlogger, naka-live kasi lahat. So balihati makabayan. So ang ginawa ko, ang mga highlights, ang mga magandang portion po na napag-usapan doon sa hearing, yun lang po ang kinuha ko mga kabayan at saka ni-re-upload natin. Diba? Inedit po na si Ivan, which is maganda talaga po pagka-edit natin kasi nga yung highlights lang po lahat. 'Di ba? And also, meron po kong nakita mga kabayan ko na yung batuhan, actually yung batuhan doon ni Mark Gamboa at saka ni Marcoleta makabayan. Ay siya nga pala, hindi po nakipagbardagulan si Mark Gamboa doon kay Marcoleta, kundi si Marcoleta versus doon kay Attorney Insurrecto makabayan. 'Di ba? Ang dami talagang doon talagang naawa kay Attorney Insurrecto. Sa totoo lang talagang nasunog doon si Insurrecto makabayan. Para sa akin, well, I'm not sure kung pareho ba tayo yung pananaw doon makabayan. Sa akin, si Attorney Insurrecto medyo nasunog doon kasi nga medyo nagka-blackout sa makabayan. 'Di ba nung tinanong siya kung ano daw yung panlilindang na ginawa daw ni Marcoleta makabayan. So nung sumagot po itong si Attorney Insurrecto, hindi yon tinanggap ni Marcoleta kasi ayaw niya yung sagot na yung makabayan. Kasi gusto niya yung exact na post ni Insurrecto that is 3 months ago makabayan. So 'di ba ang sagot po ni Insurrecto yung tungkol doon sa yung post na yon tungkol doon sa pagbisita ni Marcoleta doon kay Attorney Lini Robredo makabayan, pati nga nandun po si PBBM nung time na yon. Nandun si PBBM, nandun po si Lini Robredo, and also nandun po itong si Marcoleta makabayan. So yun pala yung time na yon. So kaya nga nasabi po ni Insurrecto na mapanling lang, wag daw tayong magpalinlang dito kay Marcoleta. Si Marcoleta galit na galit makahabayan, pumula nga eh. Pumula talaga eh. At saka doon kasi yung naumpisahan, ito si Marcoleta, nagalit siya kasi nga doon po sa ginawa po na survey ng SWS makahabayan. 'Di ba? Galit na galit siya doon sa survey. Bakit daw hindi siya nasama doon sa top makahabayan, sa top 10 or sa top 12? Kasi nga 'di ba siya po ay tumakbo ngayon bilang senador. Buti na lang siya po ay sinupalpal dito ni Dan Fernandez na pina-smile makahabayan. Don't worry, top 5 guy. Na top 5 daw sa senatorial preferences itong si Marcoleta. Pero alam mo natin, joke yun ni Dan Fernandez. At saka gusto na po ni Dan Fernandez na supalpalin itong si Marcoleta makabayan. Kasi nga marami siyang mga binanggit doon na mga mainstream media, like for example sa newspaper, yung sa Philippine Star, at saka meron ng isang makabayan na ginawan daw siya ng fake news ng mga mainstream media. Saan ba ang fake news doon? Itong si Marcoleta talaga napaka-bitter eh. At saka nagagalit siya makabayan, hindi siya nasasama sa top. Well, actually, alam nyo, nagising naman kasi talaga yung mga tao makabayan. Nagising na po ang taong bayan dito po kay Marcoleta. Nung una talaga, actually okay naman nung una si Marcoleta makabayan. Yung sumuporta pa siya dito sa admin. At saka nung ipinagtatanggol po niya si PBBM, yung Marcos Administration. Pero nung time na po na nagka-leche-leche na kasi dahil po dito kay Sara Duterte makabayan, doon rin po nagka-ok-ok ang utak ni Marcoleta. Pero kinain siya sa sistema ng mga Duterte makabayan. Kaya siya ngayon nagka-leche-leche. At saka, we are very sure, ako sure na sure ko dito, hindi to mananalo si Marcoleta makabayan. Sure na sure si Ivan. Lalong-lalo na sa kanyang sinabi doon sa hearing na wala dang West Philippine Sea makabayan. Wala dang West Philippine Sea, gunggong talaga eh. Doon pa lang nung narinig ko itong makabayan, ako sigurado ko, ito si Marcoleta hindi ito mananalo. Sigurado tayo. Kasi nga napansin niya makabayan, kung bakit mataas yung survey rating ni PBBM,
'di ba? Dahil nga si PBBM, ipinaglalaban niya ang ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. 'Di ba? Kaya nga mataas ang kumpiyansa ng tao, mataas dito ang support ang ibinigay ng mga tao dito sa Marcos administration and also lalo na kay PBBM. Dahil po sa pagtatanggol ni PBBM sa West Philippine Sea. Pero ito lang po ating narinig dito sa isang mambabatas, parang hindi yata Pilipino, mga kababayan eh. Parang hindi yata Pilipino, 'di ba? Hindi bagay talaga na siya ay maging mambabatas dito. Kung siya ay Pilipino, mga kababayan, dapat ipagtatanggol niya ang teritoryo natin. Pero nakita natin dito, itong si Marcoleta pro-China, mga kababayan. 'Di ba? Sasabihin mo man lang na wala ng West Philippine Sea kasi daw gawa-gawa doon natin yan, mga kababayan. Gawa-gawa ba yan ng Pilipinas? Gawa-gawa ba daw yan natin, mga kababayan? Hindi ho. Yan po ay part po sa ating teritoryo, sa EEZ, mga kababayan. Kaya nga, normal lang ho na dapat yun pangalanan. Kasi nga nung time po kay Pinoy, mga kababayan, doon kasi nag-umpisa itong taga-China na gusto na nilang sakupin at saka nanggulo sila dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan. So ang ginawa po ni Pinoy, pinangalanan na po na West Philippine Sea. Kasi atin talaga yung, mga kababayan. Pero nakakalungkot itong si Marcoleta, which is marami siyang nalinlang, mga kababayan. Sana yun po ang sinagot ni Attorney Insurrecto doon kay Marcoleta. Nilinlang niya yung taong bayan. Kasi nga sabi niya wala dang West Philippine Sea, mga kababayan. And also sana sinagot rin po siya ni Insurrecto tungkol doon sa presyo during po sa hearing niya during po sa rally ng INC, mga kababayan, na kung saan napakalaki talagang fake news ang kanyang binanggit po ng mga presyo ng bilihin, mga kababayan. Kaya for example sa kamatis, yung for example doon sa sili, 'di ba? Nung time na yun, ang laki po ng presyong binanggit niya. Pero siya binanggit doon na 200 pesos daw yung presyo ng per kilo ng kamatis, mga kababayan. Ibuti na lang, ating pong kababayan po, ating pong kaibigan na vlogger na si Tiger99, pumunta kaagad doon sa market malapit sa kanila, mga kababayan. At saka gin-validate niya, gin-check niya kung totoo ba talaga yung sinasabi po ng mga presyo ni Marcoleta doon mismo sa actual na presyo po ng market, mga kababayan. Then we found out napakababa po ng presyo. Malaki po ang binanggit na presyo ni Marcoleta, mga kababayan. At yun po ay napakalaking panlilin lang, mga kababayan, ni Marcoleta sa taong bayan. Sana yun po ay sinagot po ni Atty. Insurrecto, no? Pero hindi natin masisisi si Insurrecto, mga kababayan, kasi nga nakita natin parang nag-blackout yata siya. Kasi nga naunahan siya ni Marcoleta. Kaya lang bigla kasi nag-blackout itong si Insurrecto. Sayang na sayang eh. Kung nandun si Ivan, babarahin ko yun eh. Joke lang. Pero ang sarap talaga babarahin, mga kababayan. Di ba nandun po sila si Robert sa hearing na yon? Nandun sa likod po ni Mark Gamboa. Sabi nga, nakita ko dun sa GC namin, mga kababayan, ang sarap daw babarahin eh. Or sana lang ang ginawa po nila ni Robert, nagsulat sila doon, mga kababayan, saka inabot doon kay Insurrecto para maalala niya. But I am sure, nakita ko doon kay Insurrecto, mga kababayan, medyo na blackout siya eh. But it's okay, ganun talaga ang life, minsan ganyan, mga kababayan. But overall, okay yung ipinakita doon ni Insurrecto, mga kababayan. Attorney, congratulations nga pala. Aside from congratulations, di ba na-impeach na po si Sara Duterte, mga kababayan? Di ba? Happy talaga kahapon eh. Ako, napaka-happy, mga kababayan. Di ba nag-post ako kahapon na kasama, kasi nga nag-zumba kami kahapon, aking asawa, mga kababayan. Di ba nag-post ako dun sa Facebook? Yung time na yun, nakinig ako dun sa mga balita. At saka talagang happy ako eh. Ginaganahan kasi sa iba na sumayaw eh. Kasi nga nagbunga po ang ating pinaghirapan, mga kababayan. Nagbunga po ang ating panawagan. At saka nagbunga talaga yung series of rally na ginawa doon sa People Power Monument. Nung 2 times nga yung, mga kababayan. 'Di ba nung una, yung mga vlogger pa na kung saan nandun po sila si Mami Ping, nandun po yung mga sikat-sikat po na mga vlogger, nandun po lahat, ilan ba lahat? 70 lahat ng mga pro-admin vlogger sa listahan, mga kababayan. Pero marami po mga vlogger nagpuntahan doon. Pero tayo po ay nakamonitor lamang, mga kababayan. Kasi nga malayo si Ivan. Tayo po ay nakamonitor lang po. Pero napansin ba natin nga kapag nandyan po si Mami Ping, mga kababayan, ay Mami Ping,
Kapag nandyan po si Mami Ping Makabayan, talagang magkakatotoo eh. Kasi nga diba nung time po na si Sara, isa pang sekretary po sa DepEd Makabayan, kung maalala ho natin, diba nag-organize po si Mami Ping ng Sara Resign Rally. At saka talaga pong nag-resign itong si Sara Makabayan. So ibig sabihin, tagumpay po ang ginawang rally na yon. Hanggang dumating po ang time na nag-decide po yung grupo rin po natin ng mga vlogger Makabayan at saka or mga pro-admin ng mga vlogger na mag-rally doon sa People Power Monument para naman po sa Sara Impeach Rally, umipikto ng Makabayan. Diba? Basta nandyan talaga si Mamay Ping eh. Ay, shout nga pala no kay Mamay Ping. Kaibigan natin yan eh. Basta nandyan si Mamay Ping, meron talagang mangyayari. At saka thank you so much talaga po sa mga sa mga kababayan natin na mga party list, ang Bunyog, ang Magdalo, nandun po yung Bayan Muna. Kasi nga siyempre mix yung makabayan kasi isa lang po ang paniniwala na ma-impeach itong si Sara. Kaya nga yung last po na rally doon sa People Power Monument Makabayan, bali mix yun lahat, di ba? Nandun po yung Bunyog, at saka Magdalo, mga Dilawan, mga Pinklawan, at saka lahat na po, kulay blue, kulay pula, kung ano bang kulay doon Makabayan, aside from sa mga DDS, nandun lahat Makabayan. So napakinggan talaga ang panawagan natin. Talagang nagbunga po ating panawagan, nagbunga po ating pinaghirapan Makabayan. So yun na po nangyari kahapon, na-impeach na itong si Sara Duterte. Nakita ko nga si Insurrecto doon sa kanyang live Makabayan, happy talaga eh. Mga kasama natin po ng mga vlogger sa mga live nila, happy talaga eh. Nakita ko mga si Johnny the Bagger Makabayan, si Johnny JDB Comments, bumili pa nga ng cake yun, 'di ba? Kasi nga talagang happy. Job well done Makabayan. At saka kasama tayong lahat sa ating panawagan na i-impeach itong si Sara kasi siya po'y karapat-dapat talagang i-impeach Makabayan. Okay, so siya nga pala, ipakita ko muna sa inyo yung nangyari po na hearing doon sa plenaryo Makabayan, doon nga pala sa Kongreso na kung saan 215 lahat po na mga mambabatas ang pumirma doon Makabayan. 'Di ba? 215 po lahat ang pumirma. Pero meron ng pong 8 ang hindi pumirma Makabayan. But before that, kasi nga meron ng pong ipinakalat po na fake news ang grupo nila ni Kapitan Gago. Yes, si Kapitan Gago napakalat po ng fake news Makabayan, si Jason Sa, and also ito pong si Hitad. So before ko ipapakita sa inyo po ang fake news na ipinakalat nila Makabayan, ipakita ko muna sa inyo yung balita. For more details, let's watch this. Na-impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Nasa Senado na ang bola kung tuluyan bang mapapatalsik sa pwesto ang Pangulong Pangulo. Sheila, sa isang makasaysayang pagkakataon, tuluyan na ngang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte pero hindi yan nangangahulugan na mapapatalsik na agad siya sa pwesto dahil dadaan pa ang complaint sa Senado. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Sa isang makasaysayang pagkakataon, formal nang inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 215 na mambabatas ang bumoto pabor dito na higit pa sa 1/3 na kailangan para umusad ang reklamo. 6 na issue ang naging pangunahing basihan ng impeachment. Kabilang na riyan ang umunoy conspiracy para ipapatay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez, malversation ng 612.5 million pesos na confidential funds at umunoy bribery at korupsyon sa DepEd. Nabanggit din sa complaint ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman at asset ng Vice-Presidente, pagkakasangkot sa extrajudicial killings at umano'y pagkakadawit nito sa destabilisasyon. Sa plenaryo, nagtalaga na rin ang Kamara ng mga kongresista na magsisilbing prosecutors sa impeachment trial. Kabilang na riyan sina Congressman Jervil Luistro, Romeo Acop, Rog Gutierrez, Joel Chua, Jill Bongalon, Loreto Acharon, Marcelino Libanan, Arnan Panaligan, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor at Jonathan Kit Flores.
Bago ma-impeach ang Vice Presidente, isang prayer vigil na ang ikinasak kanina ng mga grupong nagtutulak na mapatalsik si Duterte. Ramdam na raw talaga nilang makakamit na nila ang kanilang inaasam. Nagsimula na yung ating reckoning dun sa mga Duterte. Nagsimula na yung reckoning dun sa kanilang abuses sa posisyon, yung kanilang abuses sa coffers na ating bansa. So malapit na ang due date ni Sara Duterte. You know, we can feel it. We can feel it. Our gut feel is telling us that we got it. We got it. We finally made it. You know, when the pieces of evidence are presented to the members of the Senator, it will be hard for them not to convict the Vice President. Kahit na-impeach na, hindi ibig sabihin ay maaalis na agad sa pwesto si VP Sara. Magsisilbing impeachment trial court ang Senado at dito'y mapagpapasyahan kung siya ay convicted o acquitted. Sa ngayon, inaabangan pa ang magiging usad ng reklamo sa Senado. Kung sa Kamara, 1/3 ng mga kongresista ang kinailangan para sa impeachment, sa Senado, 2/3 naman ng mga senador ang dapat sumuporta para tuluyan ang mapatalsik sa pwesto ang Vice Presidente. Sheila, kanina ay nabigyan tayo ng kopya ng listahan ng 215 na kongresista na pumirma para nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kauna-unahan sa mga lumagda si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos at huli namang lumagda rito si House Speaker Martin Romualdez. Okay, so sa Kamara Makabayan, official na pong impeach itong si Sara Duterte. Ngayon, doon na po ito iikot ang bola sa Senado Makabayan. Tsaka alam mo natin po sa Senado, maraming mga makadidies doon Meron na ngang 4 na napahayag dito Makabayan na magdidecline sila kaagad. Diba? Magsabi lang, mag-no na kaagad. Nandun po si Bato de la Rosa, si Bongo, si Robin Hood Padilla, na hindi pa ka nag-uumpisa Makabayan, mag-no na daw sila. At saka, the other day Makabayan, diba narinig po natin itong si Senator Amy Marcos. Tarang nakalungkot talaga kasi nga ipaglalaban nun niya hanggang sa dulo Makabayan itong impeachment case si Sara dyan sa Senado. Di ba ang pangit pakinggan Makabayan? Ipaglalaban mo hanggang sa dulo daw. Di ba? Hindi ba niya nakikita yung mga mali na ginagawa ni Sara Makabayan? Hindi ba nakikita ni Amy Marcos yung korupsyon, mga anomalya, at sa dito rin po sa pagtatangka niyang or dito pa sa plano niyang ipapatigi si PBBM, si Felisa, at sa Speaker Martin Romualdez? Hindi ba siya napiktuhan doon? Gunggong talaga Pangit naman kasi na una kang magsasabi na ganyan Makabayan, parang hindi ka Marcos Diba? Saan ba ang kanyang loyalty Makabayan? Pero alam nyo, sa side po ng mga DDS, ayaw na ayaw dito kay Senator Amy Marcos. Kitang-kita ko yung Makabayan. Ayaw na ayaw nila. Diba? Tinatawagan nila na mangga itong si Senator Amy Marcos. At saka nanawagan nga lahat ng mga vlogger ng mga DDS na hindi iboto itong si Senator Amy Marcos. So nasa gitna siya Makabayan. Ngayon, dahil po sa sinabi po ni Amy Marcos na ipaglalaban niya daw si Sara hanggang sa dulo, itong impeachment case si Sara, mas lalong nawalan siya ng suporta sa mga loyalista Makabayan. Diba? Nakita ko nga na post po yung mga loyalista na ayaw nilang iboto itong si Sara Duterte. Nakita ko nga nag-live kahapon sila yung mga kasama natin po ng mga vlogger ng mga loyalista Makabayan. Sila po nanawagan na hindi talaga dapat iboto itong si Amy Marcos. Kasi nga, ang pangit ang kanyang ginawa Makabayan So anyways, tungkol po sa aking sinabi Makabayan, di ba? 215 lahat ng mga mamabatas na doon sa or congressman doon sa Kamara Makabayan na pumirma para ma-impeach itong si Sara Duterte. So hindi lang po natin sila babanggitin one by one Makabayan kasi ang dami, 215. Ang babanggitin lang po natin dito kung sino yung hindi pumirma Makabayan. Sino na Sir Ivan? Hindi ko na-expect ito pong si Atty. Migs Makabayan. Yes, you heard it right. Ang taga Davao Makabayan, yung taga Davao, si Atty. Migs Nograles, hindi siya pumirma against doon sa impeachment ni Sara Duterte. Well, siguro lang kasi siya po siguro natakot kasi nga siya po yung taga Davao Makabayan or baka playing safe siya kasi nga sa darating po na election, I don't know ano pong rason dito ni Migs Nograles pero hindi siya pumirma Makabayan. And second, siyempre expected na ho yan na ito pong si Pantaleon Alvarez Makabayan kasi siya po ay kalyado po ng mga Duterte, right hand yan ni Digong, taga Davao Makabayan. Isa rin po sa hindi pumirma, ito pong si Jolo Rebilla.
Hindi siya pumirma makaabayan sa Jolo. Si ano nga, yung anak nga ni Raffy Tulfo makaabayan, yung Tulfo na congressman, bumoto nga, pumirma doon makaabayan na impeach si Sara, pero si Jolo nga Rebilla hindi siya eh. And also, syempre, alam mo na natin, si Aling Maliit, ito po si GMA, hindi siya pumirma, si Marcoleta, lalo na. Pero ito pong Richard Gomez makaabayan. Actually, expected na natin yan. Bakit? Si Richard Gomez, siya po ay taga doon po sa Ormoc makaabayan. Alam mo namin na siya po ay talagang Maka-Duterte yan. So, expected na natin yan. Si Richard Gomez, hindi siya pumirma. Si Camille Villar, hindi po pumirma makaabayan. So, yun po, 8 lahat na hindi po pumirma. Pero alam nyo ba, according po sa balita makaabayan, doon po sa lahat na pumirma doon against na ma-impeach itong si Sara Duterte, merong 2 doon na Maka-Duterte. Noted na Maka-Duterte makaabayan na pumirma rin po. Sabi dito sa balita po ng Pilipinas, just in, 2 kilalang pro-Duterte supporters ang kabilang sa mahigit 200 kongresista na lumagda sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakdang isumite ng Kamara de Representantes sa Senado ngayong Miyerkules. So meron 2 daw na kilalang pro-Duterte makaabayan. Kaya lang, tinilan ko doon sa listahan na pumirma makaabayan, hindi ko makita doon sino ba yung naging blind item ng mainstream media na to na Pilipinas makaabayan na meron 2 kilalang pro-Duterte. Gincheck pa yan si Ivan isa-isa, sino ba talaga dito? Kasi nga, ang iba makaabayan, well, siyempre, 200 plus yun eh. So, i-check pa ho natin yan. At saka kung sino bang nakakaalam dito na meron daw 2 na kilalang pro-Duterte na pumirma doon makaabayan, please i-comment nyo dyan sa baba. Para pag-uusapan natin po sa ating next vlog makaabayan, okay? So, sino man dito po nakakilala, nakakaalam na meron daw 2 kilalang pro-Duterte na pumirma doon para impeach si Sara Duterte, please i-comment dyan sa baba makaabayan. Tsaka pag-uusapan natin yan on the next vlog, okay? Ang ibig sabihin, kung yan ba ay totoo makaabayan, talagang nilaglag dito si Sara Duterte. Niligwak dito si Sara Duterte ng 2 pro-Duterte makaabayan. Doon po sa ibig kong sabihin na meron pong ipinakalat ngayon na fake news itong grupo nila ni Hitad, grupo nila ng mga DDS makaabayan tungkol doon sa mga pumirma na mga kongresista. Meron nang nangyari itong sapilitan makaabayan. Tsaka para maintindihan natin, ipakita ko muna sa inyo itong vlog ni Kapitan Gago, and after that, ipakita ko po sa inyo makaabayan kung saan galing ang info ni Kapitan Gago makaabayan. For more details, let's watch this. 153 yung boto ng congressman na in favor of impeachment na ni VP Inday. So 153, no? Ang asiste nasa isang maliit na kwarto, tapos noon kinuha yung mga cellphone bago nagbotohan. Iba natakot, iba bumoto. Ang sabi 25 million ang gaming from Tupad and 25 million galing AIC. At may 100 million ang paggaling nun. Anyway, so may kita. No, may kita. All the while as this is happening, mga Pilipino tamad na mag-rally kasi ginawang pera-pera. Mga tao sawang-sawa na. Tapos bangkarote tayo, mas maraming perang ninakaw. PNP wala kang maasahan kasi hindi mo maintindihan kung anong gagawin. And from there, mga kababayan, magiging Senate judges na ang ating mga senator. So, dilibangin na naman kayo. Yung impeachment, kasama yan eh. Libangan yan. Pero, luto na yan eh. Luto na. Ang dulo niyan, impeach si Inday Sara. Okay. So, nasa inyo yun kung makikilaho kayo sa plano. Nasa inyo yun kung sasakyan ninyo. Di ba? Nanghihikayat makaabayan. Nanghihikayat na dito na sana daw mangyari na yung
lulusob sila doon sa Malacanang makabayan. Wala na kasing naniwala dito kay Kapitan Gago, puro naman kasi paasa makabayan. Kasi nga nung una ang lulusob doon yung kanyang grupo ho, na FGF. According sa kanya, ang FGF meron dang supporter na 40 million lahat makabayan. 'Di ba? Sinungaling naman kasi. Wala pong 40 million, kundi 40 lang po sila lahat makabayan. 'Di ba? Inuto sila ni Kapitan Gago. Kaya nga maraming nagalit dito kay Dado makabayan. Ngayon, wala na nakinig sa kanya. 'Di ba? Siya na po mismo nagsabi dito makabayan na naging tama na daw sa pagrarally ang taong bayan. Wala nang maniniwala sa kanila kasi hindi naman kasi umepekto ang kanilang ginawang rally makabayan. 'Di ba? Series of rallies doon pa nga sa mga maisog, ang daming maisog hanggang ngayon, meron pong maisog po na rally makabayan doon po sa ibang lugar. Out of the country, doon sa ibang lugar makabayan. Meron pong maisog rally doon. Hanggang ang daming rallies nila, series of rallies dyan sa EDSA. Hanggang ngayon, meron pong series of EDSA rally. Mas lalo pa yang iinit makabayan. Mas lalo pa yang dadami. Kasi nga, nakaambang na ngayon, malapit pong ma-impeach itong si Sara Duterte. Diba? So maraming series of rally ang mangyayari sa kanilang makabayan. Ngayon, dito po sa kanyang sinabi na meron dang sapilitan makabayan kasi daw, yung mga mambabatas natin, mga congressman, nilagay daw, ipinasok daw sa isang kwarto. Asa ka meron dang sapilitang nangyari makabayan. Yung mga cellphones nila kinuha, at saka meron pa nga daw mga doon pang nagsisigaw makabayan or sinisigawan daw sila. Ito daw si JJ Suarez. At bakit ko nalaman yan? Actually, ang pinaka-original na post niya makabayan at saka nag-vlog niyan, ito pong si Hitad. Ito kasing si Dado, sinakyan niya lang yung post ni Hitad. Pati nga itong si makabayan. Actually, talagang pwedeng makakasuhan dito itong si Dado. Pwede makakasuhan makabayan. Nag-aakusa siya doon kung bakit daw pumirma yung mga mababatas natin kasi daw nabayaran, pinilit daw, pumirma. Di ba? Pwede kang makasuhan yan. Pangit yan hindi yan maganda makabayan. At sana makita ito ng kinauukulan makabayan o makita ito ng House of the Representatives. Pero afford natin to doon sa House makabayan. And also, ito pong si Harry Roque, nag-follow up rin po makabayan. So according po kay Harry Roque, House of Crooks swimming in cash today. Happy spending, crooks. Your souls will be damned soon. Kasi nga, meron daw mga nabayaran makabayan. Pati nga sila si Jason Sa sumakay. Well, alam mo natin si Jason Sa kasi nga dyan sila bayad makabayan. And also, ang original po na post na yan, dito po kay Hitad. Yan po makabayan. Message from Puting Ahas. Kinulong sila sa isang room. Ang mga pinilit pumirma sa impeachment laban kay BP Sara. Kinuha ang cellphones, diba, binanggit po ni Kapitan Gago makabayan. Kinuha daw yung cellphones, nagkatakutan at gaguhan na para pumirma. Si JJ Suarez ang naninigaw na parang ulol daw. Umula ng pera sa House of Representatives ngayong araw. Sa duffel bags nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. Diba? Ang script ng makabayan, script po ni Dado, ang script po ni Jason Sa, ang script po ni Roque, galing yan kay Hitad makabayan. So siya po ang nag-create dito. Diba? Gonggong talaga. So sana talaga itong si Hitad makabayan, seryosuhin to. Talaga ito po'y kakasuhan, no? Ang problema kasi nga nandun siya sa ibang lugar makabayan. Diba? I-forward na po yung complaint doon sa Senado makabayan. Dala-dala nga yan, diba, ni House Secretary General ni Reginald Makabayan ng House na dala-dala niya yung complaints doon sa Senado. Kaya lang hindi ito napag-usapan makabayan. Ito po iniwasan ng mga senador. Kasi nga sila ngayon po ay nag-adjourn na po makabayan. Saka yung adjourn na meeting kanina, pinangunahan po ni Villanueva. For more details, let's watch this. Majority Leader. Mr. President, before we adjourn, may I remind our colleagues that there is a standing resolution number 21 entitled Resolution Authorizing All Regular Standing Committees, Oversight Committees, and Special Committees of the Senate
to conduct meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Win. Is there any objection? Anticlimactic yun. There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Ganon, 10 days. Bilangin nyo na lang kung June 2, plus 10 days, ano na yun? August na siguro yun, di ba? Yes, last lang sa'yo. Meron kaming June 30, 12 noon kami. So, hindi pa usual, sir, na wala man lang nag-grace na isang sa senator na, teka, may pinag-uusapan na mag-adjourn na tayo, walang man lang nag-grace na gano'n sa floor. Hindi pa usual yun, o may talagang kasunduan. Si Senate Secretary mag-i-inform pa yan sa amin. Siyempre, hindi naman na nakatanggap, di ba? Di ba sa communication from the ganong-ganon, dapat re-report yun. Pero the fact na walang reporting na nangyaring ganon, wala man lang ni isang na-curious na isang meron naman talagang time lag sa mga kilos dito, di ba? May time lag. When you receive it, alam, takbo ka ba kaagad to report it? May time lag talaga. Pero sir, pwede isingit yun sa agenda, di ba? Yung kahit kanina lang siya na-receive, pwede isingit. Pero judgment tool na yun ang leadership ng Senado. So, it's only the SP or the Senate Secretary who can give us the sequence of events. Ano na natin. Pero sa akin, hindi unusual. May time lag. When you receive something, hindi ka naman tatakbo immediately sa plenary to report na, I received something. Gagawa ka pa ng mga formal dyan. Sir, what's the sentiment po, the prevailing sentiment among senators with respect to the fact that sinabit to last day ng session and a few hours before adjourned? Hindi naman pinag-usapan. Pero sir, very signal ba yun na hindi priority yung hindi, priority yung impeachment. Pero syempre, you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. You're a court. You should not show any excitement or any emotion or ano. Normal lang tayo. Normal lang. Relax lang. Sir, daw against this. May narinig ba kayo? Wala rin ako narinig. Walang ganun usapan. Lalo na yung coup, di kailangan ng session before mag-coup, di wala na. Parang nga daw to counter, ang ilagay yung medyo friendly force kay June 2 na rin. Whatever coup, kung meron man June 2 na yan na mangyayari, hindi na ngayon. Wala, imposible. Imposible. O diba, hindi nila pinansin makabayan kasi nga darating po yung eleksyon. Mga takot kasi. Diba, mga takot makabayan. Saka doon nga pala sa meeting nila ni Villanueva, nanguna pala doon makabayan, diba, nung tinanong po ni Senate President Escudero kung mayroon ba nag-object, kung sila ba ay mag-adjourn makabayan, diba si Subiri, napansin ba ito si Subiri makabayan, sinabihan niya lahat ng mga ka-colleagues niya na walang mag-object. Go na, wala na mag-object. Diba si Subiri nanguna dun tsaka si Villanueva makabayan. Sarap pitikinting nga So yan nga, this coming June 2 sila mag-resume makabayan. So matagal pa, February, March, April, May, June. Matagal pa po tayong maghintay makabayan. But siyempre, tuloy na ho yan. Tuloy na po yung impeachment case ni Sara Duterte. So, alam niyo makabayan ko, excited na sana ako kung tuloy na tuloy, no? Kasi nga, iyan po inaabangan na ng taong bayan. Kung 'di ba sinasabi po ng kabilang kampo nila ni Sal Panelo, sinabi po nila ni Pulong, sabi po ni Basa Duterte na dahil daw na inimpeach ng Kamara si Sara Duterte, nagalit daw yung taong bayan makabayan. Nagalit daw ang taong bayan. Nagalit ba ang taong bayan? Pabor ba tayo na i-impeach si Sara Duterte makabayan?
Sino ba yung taong bayang sinasabi nila? Well, ang kanila lang pong mga supporter mga kabayan. Diba? Hindi naman kasi bulag ang taong bayan, hindi po bulag ang mga netizens. Nakikita kasi nila yung ginawa po ni Sara Duterte. Ang bulag lang kasi dito mga kabayan, at saka ang lagi pong nagsasabi dito na ito daw ay political motivation, ano daw ito, panggigipit daw to kasi nga gusto lang tatanggalin daw sa peso si Sara para, or impeach na si Sara para daw hindi to makatakbo na sa 2028 mga kabayan. Di ba yan ang laging sinasabi nila? Ang ibig sabihin, kung hindi kasi ito aksyonan ng Senado mga kabayan, ibig sabihin, kinukonsente nila yung anomalya, kinukonsente nila yung korupsyong ginawa ni Sara Duterte. So dapat natin pong pindutin lagi natin po yung Senado mga kabayan sa darating po na June 2. Okay? So aantabayanan natin yan. So anyways mga kabayan ko, before na magpatuloy, siyempre shout muna natin. Nandyan po si Miles Valdez, Julieta Avenio, Joel Narso. Nandyan rin po si Rosalia Kelia, Maria Marilyn Embido Bautista, Jose Glenn, Jolmer Tesoro. Nandyan rin po si Suto, Leoncio Jr. Caga, hi to Chris Monden, Naples or Naples Italy 5, hi to Marlon Ignacio, Alex Rosario Dombrique, Jolly Requesto, and hi to Mami Min. Okay? So mga kabayan ko, before tayo babalik doon sa mga DDS, kasi kukurtin natin mga kabayan, siyempre good news muna tayo para malaman po na mga anti-Marcos, na mga DDS, mga mapanirang tao at lagi pong napapakalbo ng fake news, at dito po sa mga viewer natin po na nabulag ng kabilang kampo mga kabayan, ipakita muna natin po ang good news. For more details, let's watch this. Inilabas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 82 na muling bumubuo sa mga Regional Development Council para mapabilis ang pagpapaunlad ng bawat rehiyon sa bansa. Sa ilalim ng Executive No. 82 na nilagdaan ng Pangulo noong January 28, nasa 12 ahensya at tanggapan ng gobyerno ang idinagdag na miyembro ng RDC. Ilan sa mga ito ay ang Regional Heads ng Commission on Higher Education, Department of Education, Department of Energy, Bureau of Local Government, Finance, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Information and Communications Technology, Department of Migrant Workers, Department of Transportation, Cooperative Development Authority, Office of Civil Defense, Technical Education and Skills Development Authority, at Philippine Information Agency. Lain itong palakasin at ayusin ang mga hakbang para sa pagpapaunlad ng mga rehiyon sa bansa. Pasado na sa Kamara ang ilang mahalagang panukalang batas para sa kapakanan ng mga Pilipino. With 193 members voting in the affirmative, 4 in the negative, and 0 abstentions. Ilang araw bago mag-recess ang Kamara, puspusa na ang pagpasa ng mga mambabatas sa ilang mahalagang panukalang batas. Tulad na lang ng House Bill No. 11357 o panukalang pag-amyenda sa Universal Healthcare Act na aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng mababang kapulungan. Sa ilalim nito, bababa ang premium contribution rate sa PhilHealth at mas mapagbubuti pa ang benepisyong hatid ng state insurer, lalo na para sa mga OFW. Lubos namang ikinatuwa ng Department of Health ang hakbang na ito ng Kamara. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, itinuturing nila itong major development at inaabangan na rin nila ang magiging pag-usad ng panukala sa Bicameral Conference Committee. Bukod dyan, pasado na rin sa huling pagbasa ng Kamara ang panukalang nagtutulak na ituring na ring nuisance candidate sa eleksyon ang mga individual na naghain ng Certificate of Candidacy para lang kumita o tumanggap ng iba pang konsiderasyon. Panukalang pagpapaigting ng kapasidad ng Bureau of Animal Industry at pagbuo ng Animal Competitiveness Enhancement Fund, panukalang nagsusulong na payagan na rin ang paglagak ng mga yumaong Filipino sports heroes sa libingan ng mga bayani at 2 panukala ukol sa pagsaayos ng pagbubuhi sa mga sigarilyo at iba pang mga kahalintulad na produkto. Samantala, magandang balita naman para sa mga manggagawa. Matapos pumasa sa committee level nito lang Huwebes, lusot na rin sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 11376 o panukalang paghatid ng 200 pisong dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage workers sa pribadong sektor. Lubos naman itong ikinalugod ng iba't ibang labor group tulad ng Trade Union Congress of the Philippines na muling humiling sa presidente na sana'y i-certify as urgent na ang panukala.
Bumaba ang presyo ng bigas matapos ideklara ng Department of Agriculture ang Food Security Emergency. Masaya si Angela na magkakaroon na ng mas murang bigas na pwede nilang bilhin araw-araw. Sa 50 pesos na budget nila, 1 kilong bigas lang ang kaya nilang bilhin kada araw. Mas tipid, kahit hindi naman po ganun kasarapan. Basta makatipid. Maging si Aris natutuwa dahil may mabibili na silang murang bigas. Mas mura po kasi yun kung meron 35 eh. Doon po lagi sa makakatipid para dahil sa mahal ng bilihin ngayon. Kampante naman si Margie, may-ari ng bigasan sa Tandang Sora Public Market, na hindi sila mababawasan ng mga customer kapag may naibebenta ng mas murang bigas. Kasunod ng pagdedeklara ng NFA ng Food Security Emergency on Rice kahapon, ay patuloy na mararamdaman ng mga Pilipino ang murang bigas. Layunin ng deklarasyong ito na maimpluwensyahan ang presyo sa merkado. Nakikipag-ugnayan na ang National Food Authority sa lahat ng mga participating LGUs sa buong bansa para agad na makapagpapadala ng alokasyon sa mga ito. Sa ngayon po ay nakapagpadala na ang NFA ng komunikasyon sa mga LGUs. Nagpadala po tayo ng letter inviting them to participate. So far po sa NCR, including Cavite, kasi sa NFA po kasama ang Cavite doon sa NCR, 53 letters na po ang naisend natin, and we are waiting po for the reply of the LGU so we can ascertain sino po yung mga interested to participate. Tinatayang nasa 150,000 metrikong tonelada ng bigas ang ipapadala sa mga lokal na pamahalaan. Ibibenta ng NFA sa mga LGU ang bigas sa halagang 33 piso kada kilo at pwede naman itong ibenta ng LGU sa mga nasasakupan nito ng hanggang 35 piso. Inaasahan ng NFA na sa susunod na linggo ay masisimulan na ang pagbebenta nito. Binigyang linaw ni Department of Agriculture Assistant Secretary Engineer Arnel de Mesa na hindi nagdeklara ang DA ng Food Security Emergency sa bigas dahil sa kakulangan ng stocks nito, kundi dahil sa grabing pagtaas ng presyuhan sa mga pamilihan. Food Security Emergency ay dahil lamang sa extraordinary increase sa presyo ng bigas at hindi dahil sa kulang ang supply ng bigas sa ating sa bansa na itinatakda ng Republic Act 12078 o yung amyenda sa rice tariffication law. Ayon naman sa NFA, kumpara sa unang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na 38 pesos per kilo ay mas pinababa pa ito. Paliwanag ng ahensya, ang pagpapababa ng presyo ay upang magkaroon ng espasyo ang storage ng NFA bilang paghahanda sa nalalapit na panahon ng anihan. Samantala, ibababa naman sa 55 pesos ang maximum suggested retail price ng imported rice mula sa dating 58 pesos MSRP simula bukas February 5. Ayon sa Department of Agriculture, mahalaga ang hakbang na ito para maibsan ang food price inflation, partikular na sa mga basic commodities kagaya ng bigas. Target ng ahensya, pababain hanggang 49 pesos ang MSRP ng imported rice sa Marso habang bumababa rin ang presyo ng mga local rice sa mga palengke. At mula sa Philippine News Agency, nagbigay ang Japanese government ng $4.7 million na tulong pinansyal para magtayo ng palaisdaan at aquaculture sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Target na benepisyaryo sa 2 taong programang ito ang 4,000 mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Ipatutupad ito ng Food and Agriculture Organization sa pakikipagtulungan ng Bar Ministry for Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Isang kasunduan naman ang nilagdaan sa pagitan ni Japanese Ambassador Endo Kazuya at FAO Philippines Representative Lionel Dabadi sa Mandaluyong City kahapon. Ayon kay Endo, mahalaga ang pangingisda sa paglago ng ekonomiya sa BARM dahil magbibigay ito ng trabaho at kita sa mga maliliit na mangingisda sa rehiyon. Handa naman ang FAO na tumulong upang mapalago ang aquaculture sa rehiyon, lalo na at malakas ang demand nito sa kasalukuyan. Ikinatuwa ng isang maritime expert ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan
tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Maaalalang nanindigan at nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa China na kung ayaw nitong ibalik ng Pilipinas ang US Typhoon missile system, dapat itigil rin ng China ang panghaharas sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon kay University of the Philippines Professor J. Batong Bakal, nagkaroon ng temporary US Typhoon missile sa lugar dahil sa pambubuli at panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pilipino. Dagdag pa niya, kapayapaan lang ang hangad ng Pilipinas at ang panawagan ng Pangulo ay pagpapakita ng paninindigan ng isang malayang bansa. Mas halaga nga na yung buong sambayan ng Pilipino ay magkaisa at manindigan dito at sumama nga po ang ating Pangulo dyan sa paninindigan na yan. No? Dahil lahat tayo ay mga Pilipino. Hindi po to depende sa kung sino ang presidente dahil ang dapat dito nating iisipin ay ang buong sambayan ng Pilipino. Kaya tama lang po na nakikiasa tayo dito sa panindigan na ito na ang kanlurang karagatang Pilipinas, West Philippine Sea, ay para sa Pilipino. No? Ang likas yaman dagat dyan ay pag-aari ng Pilipino at dapat ang China ay sumunod sa batas internasyonal. No? Dahil matagal na nating napag-usapan yan at kahit sila mismo noong 1970s, no, pumapanig sila sa mga maliliit na bansa na magkaroon ng exclusive economic zone ng continental shelf para daw hindi sila mapagsamantala ng mga malalakas. Ngayong malakas na sila, biglang babaligtad sila. No? So hindi tama yon. So dapat natin talaga panghawakan ang batas at kung anong tama. Itong interview po na isang maritime expert makabayan na si Professor Batong Bakal ba siya? Sana ito isampal natin to kay Marcoleta makabayan para matauhan para alam niya makabayan. Tingnan nyo mismo nga yung professor ng maritime expert makabayan na nanawagan siya na sana daw sana ating pong suportaan, ating pong protektahan ang ating teritoryo dyan sa West Philippines makabayan kasi atin yan, atin yang teritoryo na yan. Pero bakit iba no ang pananaw dito ni Marcoleta makabayan? Wala dang West Philippines gunggong talaga para nakakaya Nakakahiya kasi yan sa mga kababayan natin po na mga mangingisda, mandaragat, yung mga nagtatanggol po sa bayan natin. At saka sana maisip rin po ni Marcoleta yung ating kababayan po na naputulan po ng daliri kasi nga daliri makaabay daliri. Naputulan po ng daliri kasi nga ipinaglaban niya ang ating teritoryo, ang Philippine Navy makabayan. Hindi ba niya naisip yan? Gunggong talaga That is a form of treason makabayan. At hindi talaga maganda na itong si Marcoleta ay maging isang senador makabayan. Dito pa lang, buti na lang po na kanyang sinabi makabayan kasi nga baka itatago niya So at least, doon po sa kanyang paglalahad, sa kanyang pagpapakita dito, sa kanyang totoong pagkatao, doon po sa Senado, doon po sa Kamara makabayan, during po sa hearing ng mga fake news peddlers, buti na lang sinabi niya itong word na wala daw West Philippines makabayan. So doon po, nalaman na napagtanto ng taong bayan na hindi talaga dapat po na makabalik na sa pwesto or maging senador itong si Marcoleta. Kasi hindi maganda ang kanyang sinabi makabayan. Diba? Ipinagtatanggol po ng lahat ng mga Pilipinong namamahal po sa Pilipinas kasi nga meron pong mga Pilipino kasi na kalungkot ito may mga Pilipino kasi na hindi po nila mahal ang Pilipinas. Sino sila si Ivan? Yung mga DDS. Diba yung mga gonggong ng mga pro-China, hindi nila mahal po ang Pilipinas. Pamimira lang po ang kanilang galaw makabayan. Okay, so ipapakita ko sa inyo. Ito pong balita galing po sa News 5. For more details, let's watch this. Walang West Philippine Sea. Yan pong giniit ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news. Pero ang payag niyang yan, hindi nagustuhan ng Philippine Coast Guard. Sa pagdinig sa Kamara tungkol sa fake news, may nasitang pahayag si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta mula sa kanyang kapwa mambabatas. Tungkol ito sa mga di umano'y maling impormasyong kumakalat online kaugnay sa West Philippine Sea. Para sa kanya, wala naman daw West Philippine Sea. Sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Giit ni Marcoleta,
Kailangang mabigyan ng tamang edukasyon ang mga Pilipino sa mga issue sa anyay South China Sea. And we have to enlighten our people, because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Ang pahayag na yan ni Congressman Marcoleta agad pinuna ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Maituturing anya itong disservice at kahihiyan. Binigyang diin din ni Tariela ang minsang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip at ito ay sa Pilipinas. Panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang umpisahan ang paggamit ng West Philippine Sea sa lahat ng official communications ng gobyerno bilang tugon ito sa panghihimasok noon ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. October 2012 nang lagdaan ni Aquino ang isang administrative order na nagsusulong ng kapangyarihan at karapatan ng Pilipinas na magtalaga ng maritime areas nito. Dito na tinukoy ang West Philippine Sea para ilarawan ang bahagi ng South China Sea na pasok sa EEZ ng bansa. Okay, so tungkol dun sa sinabi ni Marcoleta Makabayan na kahit daw babasahin natin, kahit daw titingnan natin po sa mapa, wala daw nakalagay na West Philippine Sea Makabayan. For now, actually may nakita ako na balita kahapon Makabayan, nakalimutan ko lang i-screenshot eh. May nakita ko na balita, probably 2 weeks from now or probably months from now Makabayan, magpapalabas na ng bagong mapa ang Pilipinas na kung saan mababasa na po natin ang West Philippine Sea Makabayan. Okay, so anyways, dahil po ito sa ginawa po ni Marcoleta Makabayan, tatawagin ko ulit itong si Angelo. For more details, let's watch this. Congressman Rodante Marcoleta, mag-withdraw ka na sa iyong pagkandidato bilang senador. Hindi ka karapat-dapat na tumakbo pa pagkatapos mong sabihin na walang West Philippine Sea at i-deny ang karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Ito ay malinaw na isang treason paglaban sa ating bayan at sa kapakanan ng ating bayan. Papaano ka iboboto o makakatakbo bilang senador kung ikaw ay hindi titindig at tatayo para sa kapakanan ng ating bayan? Kaya mag-withdraw ka na. Hindi ka karapat-dapat iboto ng ating mga mamamayan. Isipin mo, magsesenador ka, tapos yan ang paninimala mo na walang West Philippine Sea. Aba, nakakahiya naman sa mga matatapang nating mandaragat, mangingisda, ano yung tagapagtanggol ng bayan na ibinubuwis, inilalaan nyo kayo ng buhay para ipagtanggol ang ating soberenya at samantalang ikaw, sasabihin mo na lang na wala West Philippine Sea. Ano yon? Hindi ka man lang nahiya at sinasabi mo ikaw ay para sa bayan? Aba, teka muna, Marcoleta. Okay, so isa na po natin, nandyan po si Apolonio Nocido, Beatriz Lieva, Marilo Bidnarik, Jaime Perez from Cabuyao, Laguna. Nandyan po si Jason Ramos, Happy Cheese Board, Ashen, Miriam Anderson. I-shoutout natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine, Abadawi City of Cebu. Greetings from Rodolfo Radarbor of Tansa, Cavite. Hi to Josephine Gallego, Margie Yadao from Hong Kong, Lynn Gonzalez, Melanie Indiano from Egypt. Nandyan po si Evelyn Garcia, Think Abel, and hi to Jaime Garcia. Okay, so mga kababayan ko, ibabalikan na po natin ito po mga DDS. Kasi itong mga DDS mga kababayan ko, diba, gunggong talaga. Yung mga DDS vlogger na inimbitahan po doon sa hearing, hindi sila pumunta doon mga kababayan. Aside from Malo Tequia. Kasi nga sabi dito ni MJ Kiamba makabayan, itong si Reyes, sabi niya hindi daw karawagan. Hindi karawagan ang hindi pagpasok sa patibong. Patibong daw makabayan,
Hindi po yun karawagan dahil magkaiba po ang katapangan sa katangahan. Kaya nga, di ba, dumiretso sila doon sa mga kababayan sa Supreme Court kasi nag-file sila doon ng petition na for certiorari, yata yan ang term yan mga kababayan, certiorari, sakto ba yun? Certiorari, na na final nila para daw hindi ay pagpapatuloy yung nangyaring hearing doon sa Kongreso mga kababayan. So during po doon sa Supreme Court, di ba, nagpa-picture sila doon, nagpa-press con sila doon, nandun po yung magunggong na mga fake news peddlers makabayan, na mga DDS. During sa press con makabayan, nakita natin si MJ Kiambao Reyes. Kung maalala ho natin, di ba meron siyang palusot makabayan, palusot ba yun? Meron siyang excuse letter na binasa po ni Dan Fernandez kang MJ makabayan kasi daw, excuse siya kasi nandun daw siya sa ibang lugar makabayan. Di ba napag-usapan natin si MJ the other day na sabi ko nandun siya sa Peninsula makabayan? Kasi Mau Spencer nandun po sa Singapore. Itong si MJ nandun po siya sa Peninsula makabayan. So yun po ang kanyang palusot. Diba sabi niya na, for the record, I am currently out of the country on a long-planned trip and have not received any formal invitation from the House of Representatives. So, yun po kanyang sinabi mga kabayan. Nandun siya sa ibang lugar for long-planned trip. Bakit nakita natin siya doon sa press con mga kabayan? Diba? Sinungaling talaga eh. Napakasinungaling itong mga didis to makabayan. Palusot lang talaga yan. Ayaw nilang pumunta doon sa hearing makabayan kasi natatakot na silang masat in contempt. Nasat in contempt ba si Malu Tiquia makabayan? Mas muntik na kang masat in contempt si Insurrecto. Pero si Malu Tiquia, nakita nyo bang hinaras doon si Malu Tiquia? Nakita nyo bang binuli doon si Malu Tiquia? Nakita mo ba MJ Kiambao Reyes na natrap doon si Malu Tiquia, ipinahiya o namang nangyari doon? Di ba wala? Pinakinggan nga si Malu Tiquia makabayan ang kanyang opinion, ang kanyang request sa gobyerno natin na sana daw ito yung mangyari. Di ba? Pinakinggan ho si Malu Tiquia. Pero narinig nyo ba? Narinig ba natin na brought up ng taga-Tricom yung kanyang inilabas po na fake news makabayan na drug den daw sa Malacanang? Diba si Malu Tiquia, napakalat siya ng fake news na mayroon dang drug den sa Malacanang makabayan? Nalalaban natin yan? Diba? Narinig nyo ba? So ibig sabihin, hindi ipinahiya doon si Malu Tiquia. At kitang-kita natin makabayan, fair and square ang nangyari doon na hearing sa Tricom. Pero itong mga gunggong na to, itong mga DDS na mga fake news peddlers makabayan, takot na takot. Ayaw niya daw nilang magpakita doon sa hearing makabayan. Napaparinig ko sa inyo, ito pong sinabi po ni Crisette Loretta Cho makabayan. Alam nyo, nakita ko si Crisette doon sa hearing, doon sa Supreme Court, sa labas, and also doon rin po sa press con makabayan. Ibang-iba siya, ibang-iba kasi ang mukha niya doon sa TikTok eh. At saka ibang-iba po ang kanyang mukha doon sa Facebook account makabayan. Iba talaga pag filter. At saka ito po ang kanyang sinabi makabayan. For more details, let's watch this. Hindi ako nag-aral para maging fake news spreader. It's not as if Ace Barbers cannot sue someone. It's not as if Martin Romualdez cannot sue someone. It's been done before. We could be sued. A congressman can sue someone. So why are they not using it? Bakit ipapatawag kami para dun sa HOR para magawa nila yung gusto nila? It's not a level playing field. We're not going. Hindi naman kami tanga na pupunta kami doon. Tas gagawin nilang gusto nila sa amin. Gusto niyo ng gulo? Gusto niyo ng dito sa labas? And then, if gusto nyo talaga kami ipatawag, hindi namin ibibigay yung sarili namin easily. You will go through legal hoops to get us. Hindi kami tanga, hindi kami aso na pupunta kami sa HR kasi pinatawag nyo kami. Kung gusto nyo kaming kunin, makukuha nyo kami pero paghihirapan nyo. And malalaman ng buong mundo kung anong ginagawa nyo. We will not allow it. Hindi kami... diba? Yan pong palasot niya makabayan. Nakalimutan ba nila na sabi na kapag daw iimbitahin sila, kapag daw kukunin sila, papuntahan doon sa hearing makabayan, dadaan pa daw sila. Dadaan pa daw sila sa gulo or sabi na dapat dadaan ito sa legal hoops makabayan. Marami bang pagdadaanan. Marami siyang mga sinabi. Nakalimutan ba niya makabayan kapag tatlong beses kang hindi dadalo doon sa hearing at meron kang 30 invitation makabayan, di ba obligado po na papalabas po ang ating mamabatas
ng warrant of arrest, makabayan. Nakalimutan ba nila yan? Naalala nyo ba si Grijaldo, makabayan? Di ba si Grijaldo ilang beses po siyang hindi pumunta doon? Kahit magalang beses na po siyang inimbitahan, makabayan. If I'm not mistaken, 2 times, 3 times yata yun. Tapos ngayon, pagpunta niya doon sa Quadco, makabayan, yun na. Kulong siya na inside in contempt. Pati nga itong si Rocky, makalang beses siyang hindi dumalo, makabayan. Ngayon, pinaghanap na nandun sa ibang lugar, makabayan. Si Kibuloy nga, kahit nandun sa pinakailalim po ng lupa, makabayan, diba? Nakulong nga eh. Sila pa kaya, makabayan? Diba? Gunggong talaga eh. Hindi nag-iisip eh. Alam nyo, sa next po na hearing, iimbitahan pa rin po sila. At kapag hindi pa rin po sila dadalo, makabayan, well, warrant of arrest na. Diba? Gunggong talaga eh. So, anyways, ipakita ko po sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Pag-usapan po natin ang hindi pagdalo ng mga vloggers identify sa Duterte camp sa public hearing ng Kongreso kahapon. Dalawa ang pwedeng pag-usapan. Una, natakot ba sila sa mga congressman dahil di umano fake news sila? Pangalawa, wala ba silang respeto sa in-aid of legislation ng Kongreso? Ba, matindi yan. Doon sa issue ng in-aid of legislation, parang hindi man sila, wala silang respeto, pero kanilang kinu-question ang parang legality or kinu-question nila kung talagang may karapatan ba ang Kongreso in-aid of legislation ipatawag ang mga vloggers. Kaya doon sa puntong yon, puntong legal, ang dating, hindi nila kinikilala. Kasi nga, nagpunta sila ng Supreme Court. Naghanap sila ng kakampi, nagpunta ng Supreme Court na ang kanilang paniniwala, sila ay merong karapatan sa pamamahayag at hindi sila dapat na iniimbestigahan ng Kongreso. So, yun po yung kanilang paniniwala. So, tingnan natin kung paano nila kukumbisi ng Supreme Court kasi tumakbo sila ng Supreme Court tungkol din sa ginagawa ng Kongreso. Doon naman sa unang tinatanong ko, sila ba'y natakot? Ba, pwedeng isipin natin natakot sila dahil malamang ipakontempt, malamang talaga ipakontempt sila or ipakulong. Kasi nga po, tulad na sinabi ko na sa nakaraang mga video, may hawak na record, video, audio ang Kongreso tungkol sa mga topic ng mga pinaniniwalaan nilang fake news na bumabatikos sa mga congressman, sa mga membro ng Quadcom, mga membro ng Committee on Good Government and Public Accountability o Blue Ribbon Committee at Committee on Appropriation. Ngayon naman, yung mga member ng mga congressman na yan ay member din itong TRICOM na nag-iimbestiga sa fake news. So sila yan eh. Umiikot lang naman yung mga congressman eh sa mga committee dahil mga member ang karamihan. So, yun. Or sila ba'y takot dahil guilty ba na fake news sila? Yun po yung mga issue dyan eh. Kasi kaya kung nababanggit ito, mayroong isang vlogger na si Atty. Ricky na tumusuporta sa ating gobyerno, although politiko yun dahil mayroong party list organization. Kinontempt ni, pinakukulong ni Marcoleta. Na si Marcoleta naman ay identify na sa kampo ng mga Duterte at kinakampihan niya ng mga Duterte vloggers. So, pwedeng itong mga congressman pwede rin silang magpa-contempt sa mga Duterte vloggers pag dumating sa hearing at naipakita nila at hindi nakakaintindihan sa issue ho ng mga topic kasi maraming topic ang mga DDS vlogger talagang hindi naman ako nagmamagaling, talagang malaki ang pananagutan nila. May mga mapanira talaga na sabihin natin meron talagang fake news, meron talagang fake. Dahil linya nila yan. Talagang kanilang paniniwala, kahit na mali, paninindigan nila at matindi ang kanilang paninira sa mga membro ng Kongreso. Wala kay Speaker, mga congressman, kay Pangulong Marcos, at kung sino-sino pa sa administrasyong ito, matindi talaga lang sinisiraan yan. At ako naniniwala, hindi lahat ng kanilang paninira o topic ay may lehitimong dokumento. Karamihan doon, fake news talaga. Karamihan talaga doon, mapanira. So, yun ho yung malamang kinatatakot nila na pag umattend sila ay makontent. Kasi nga, tulad na sinabi ko,
Yang kasing kanilang itong social media ito, naka-record yan. Hindi naman dinidelete yan. So yan ang magiging ebidensya nila ng mga congressman na harap-harapan katulad ho nung, di ba, may mga nagmumura na mga vloggers. Ayun, sinabi na nga ni Congressman Abante, dapat humarap sa Kongreso yung mga nagmumura sa kanila. O ayan, sigurado mapapakulong yun. Kasi magdidina yun. Hindi sila nagmura, pero sa record nagmura. Yun na. Kaya ho yan ang dalawang issue dyan. Natakot ang mga DDS vlogger sa mga congressman, kaya pumunta ng Korte Suprema para questionin ang legality in aid of legislation. Ang problema ganito po. Marami na hong nagpetisyon o marami na hong issue na ginagawa ng Kongreso, dinala sa Supreme Court. Hindi naman ho nakumbinsi ang Supreme Court. Kasi ang Supreme Court hanggat maaari, nirerespeto nila yung separation of power, co-equal sa ating gobyerno, executive department, legislator, both Congress and Senate. Pag sinabing legislator, Philippine Congress, mataas at mababang kapulungan yan, at judiciary, judicial body, yung Supreme Court down to lower court. Ayun pong in aid of legislation, yun po yung nasa batas. Trabaho yun ng Kongreso. Sa tingin ninyo, sasabihin ng Supreme Court, illegal yung ginagawa ng Congress, malabo yun. Kasi in aid of legislation investigation ay kapangyarihan ng Kongreso at Senado. Hindi yan pwedeng ipagbawal ng kahit sino. Hindi yan pwedeng ipagbawal ng Malacanang. Hindi ko naman pinangunahan, hindi rin pwedeng ipagbawal ng Supreme Court yun. Kasi pag ginawa ng Supreme Court yun, away. Baka magkaroon ng constitutional crisis kasi paninindigan ng Kongreso yung kailang karapatan bilang mga halal ng bayan in aid of legislation, under the law, at nasa ilalim ng kanilang rules na kanilang gawin. In aid of legislation kasi, ang purpose niyan, paggawa ng batas. Sa tingin nyo, pag ipagbabawal ng Supreme Court yung proseso ng paggawa ng batas, malabo yun. Although, karapatan ng mga petitioner magpunta ng Supreme Court. Pero ang akin naman sinasabi, opinion ko lang ito, ayaw kong pangunahan ng Supreme Court, base sa record, marami na ho kasing nakaraan. Ako'y reporter pa dyan sa Congress. Marami na mga issue dyan, pati yung issue ng minority at majority, dinadala sa Supreme Court yan. Pero ang Supreme Court naninindigan na hindi sila nakikialam sa mga internal policy program, na internal na gawain ng mga kongresista at senador. Kasi nga, yung co-equal sa gobyerno, nire-respeto ng Supreme Court yan. Ang pinakikialaman ng Supreme Court, at yun talaga ang trabaho nila, yung pag may petitioner, kung legal ba yung batas, o kung legal ba yung implementation ng batas. Pero yung paggawa ng batas in aid of legislation, mahirap pigilan yun. Hindi papayag ang Kongreso at Senado na sila pigilan ng kahit sino, kahit Korte Suprema pa, sa proseso ng paggawa ng batas. Kasi yung in aid of legislation investigation, oversight function investigation ng Kongreso, yan ang proseso ng paggawa ng batas. Paano pakikialaman ng Supreme Court yung prosesong yan? Bawal yun. Ayan, para sa inyong kaalaman, yun po yun. Maniwala kayo. Kahit na sino pang abogado yan, yan ho yung katotohanan. Pwede lang magpaalaala ang Supreme Court. O ito, baka lumalampas kayo. O ito, ganito yan. Under 1987 Constitution, ganito yan. Pero yung tahasang sabihin ng Supreme Court, o Congressman, Kongreso, Senado, tumigil kayo. Illegal yung inyong ginagawa. Illegal yung inyong proseso sa paggawa ng batas. Naku, malabo yun. Tanong nyo sa mga abogado. Hindi ho gagawin ng Supreme Court yun. Kasi mahirap yun. Constitutional crisis yun. Kasi ang paninindigan ng Kongreso, ang kanilang trabaho under Constitution. Yung kanilang trabaho, gagawin nila sa ilalim ng batas. Ayun po yun. Sasabihin naman ng Supreme Court, gagawin din namin ang trabaho namin. Debate na, away na. So, hindi ho aabot sa ganyan. Very professional po ang ating mga maestrado ng Supreme Court. Hindi ko sinasabing walang karapatan yung mga petitioner, lalo na yung mga vloggers. Karapatan nila, nandoon na nga sila, nag-file na tingnan natin kung ano mangyari. Ako naman, sa aking personal na opinion at analysis, ipinapaliwanag ko lang ito para at least meron kayong idea. Respeto natin ang anuman desisyon ng Korte Suprema. Ang aking ditong ipinapaliwanag, yun lang po mga president na hindi maganda kung yan ang gagawin o yung mga nangyari na may mga desisyon na.
Naniniwala ako yung co-equal sa tatlong ahensya ng gobyerno, yan ay paninindigan ng Malacanang, ng Philippine Congress at ng Judicial Body. Okay, so isa na po natin. Nandyan po si Emerald Jimenay from Dubai, Abraham Yanet, Boboy Elmido Costinsadugyo, nandyan rin po si Daga, Apple Nas, Myrna Borromeo, Tony Pet Pauline, hi to Joliet Sunakawa, Maan Shen, Ivy Alfonso, Gorgonia Angala, Carlo Coscolhuela, hi to Jeremiah Ziguerrero. Nandiyan rin po si Otilo Lim Diestor from Iloilo City, Miranda K. Neth, Mercy Calatrava, Nida Echaka, Derek Erwina Argilles. Nandiyan rin po si Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela, Rijak Alvarez, Rosalie Cartera, Lyra Fernandez Bawiga, Helda Baldovino Pita, Rons Arreglo Molino Ramos, nandiyan rin po si Virginia Mino, Felicitas Manibog, Julieta Caramilnan Migoro, isyatat natin si Evelyn Garcia, Agida Kunanan, Elina Cao, Edwin Salamanca, Kim Sorin Soto, and hi to Rain Hagibes. Okay, so mga kababayan ko, yan ang ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, salamat po sa bagong umaga na ito. Salamat po sa biyayang buhay at sa patuloy po ninyong pagmamahal sa akin at sa aking pamilya. Dalangin ko po ang iyong proteksyon at patnubay, Panginoon. Pagpalain mo po ang buong araw na ito. Idinalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.